Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is tatlong dahilan kung bakit ka dapat magtiwala sa Diyos. At mayroon tayong concept na incommunicable attributes. Incommunicable attribute refers to those characteristics of God that He does not share with us. These include God's self-existence, infinity, immutability, and omnipresence, unlike communicable attributes such as love, mercy, or justice, which God shares with His people. Incommunicable attributes remind us that the vast difference between us, the Creator, and His creation. Understanding these attributes help us see God as infinitely greater than ourselves, leading us to our humility and worship. At may kita po natin to sa Psalms chapter 139 verse 1 to 4. You have searched me, Lord, and you know me. You when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my leaving down. You are familiar with all my ways, before and words on my tongue. You, Lord, knew it completely. At sa Tagalog naman po, ako iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat akong Yahweh ay tiyak mong nalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Sa lahat ng ginawa ko'y pahawang nalalaman, di pa ako umiiyak yaong Yahweh. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, omniscience, God is all-knowing. So, sa first teaching po natin, dito po natin na malalaman na ang Panginoong Kristo ay ang lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo. Lahat ng bagay alam ng Panginoon, at sa pamamagitan ng Panginoon, lahat ng bagay ay malalaman natin na dahil sa Kanya. At ngayon naman sa second teaching na tayo, omnipresence. God is present everywhere. So, dito naman sa second teaching naman po, nalaman po natin na ang Panginoong Kristo ay nandito lamang sa mundo natin, at kahit saan na andito ang Panginoon, at siya yung Panginoong Jesus na Panginoon natin talaga. At ngayon naman sa third teaching na tayo, omnipotence. God is all-powerful. So, yung Panginoong Kristo, sobrang powerful niya in all ways. Sa lahat ng bagay, Panginoong Kristo ay ang siyang makapangyarihan. Kahit ano pa yan, kayang gawin niya ng Panginoon. At ngayon naman sa application na tayo, first application, love more, God knows your thoughts. So, magmahal tayo ng masobra pa sa inaakala natin, dahil ang Panginoong Kristo, alam niya yung mga thoughts na nasa isip natin, kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. At ngayon naman sa second application tayo, pray more, express your joy and sorrow. So, palagi tayong magdasal sa Panginoon sa Kristo. Ipanalangin natin lahat ng bagay sa Kanya. I-relay natin lahat ng bagay sa Panginoon. At syempre, i-express din natin kung gaano tayo kasaya sa piling ng Panginoon. At yung mga masasakit na nararamdaman natin, yung mga pagitan na nararamdaman natin, dapat natin i-share yun sa Panginoon. At ngayon naman, sa third application tayo, trust God more, rely on His power. So, lagi lang tayo magtiwala sa Panginoon. At syempre, magre-rely din tayo sa kapangyarihan na meron siya. At ngayon naman sa discussion na tayo, why is it important to trust God who is omniscient, omnipresent, and omnipotent? So, for me, dapat natin talagang pagtiwalaan ang Panginoon sa Kristo, dahil nga una sa lahat, sa Kanya tayo nanggaling. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Yung mga blessings na natatanggap natin galing sa Kanya. So, walang dahilan para hindi natin siya pagtiwalaan. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.